Kung makita nga natin dito sa ating latest satellite imagery, ay may panibago ho tayong sirkulasyon o low pressure area na minomonitor. Huli natin itong namataan silangan ng southeastern Mindanao. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. May nakataas pa rin ho tayong gale warning. Hindi pa rin natin pinapayagang pumalaot dyan yung ating mga kababayang mga isda, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat dito sa may area ng Batanes, Northern Coast ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Dahil sa inaasahan nating malalaki at matataas na mga pag-alon, posible pa rin umabot sa 4.5 meters ang wave height. Pero bukod po sa may areas tayo na gale warning, pinag-iingat din ho natin yung ating mga kababayan na maglalayag dito sa may western section ng Luzon at sa may eastern seaboards po ng ating bansa dahil posible pa rin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Kung makita nga natin dito sa ating latest satellite imagery, ay may panibago ho tayong sirkulasyon o low pressure area na minomonitor. Huli natin itong namataan silangan ng southeastern Mindanao. Ngunit dahil nga nasa karagatan ito, kaya patuloy ho natin itong imomonitor kung sakali man na magkaroon po ito ng development o kung sakali na ito ay maging isang bagyo within the next 24 to 48 hours. Sa ating pagtaya sa kasalukuyan, itong bagyong si Karina ay patuloy nitong na-enhance o napapalakas yung southwest monsoon o habagat na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan na kung saan ito nga po yung magdudulot ng malakas na mga pag-ulan lalo na po dito sa bahagi ng Ilocos Region, Zambales, Bataan at sa may area po ng Benguet o ilang areas pa sa Cordillera Administrative Region. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan. Kaya patuloy rin ho tayo mag-antabay sa mga update at narito naman po yung ating heavy rainfall warning na nakataas na kung saan naka-red rainfall warning po itong area na Ilocos Norte, Ilocos Sur, Benguet, La Union at Abra. Ingat po sa ating mga kababayan dahil nga serious flooding yung inaasahan po natin sa mga areas na yan at sa Cordillera, expect po natin o posible yung mga landslides. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan dahil for the next 3 hours ay posible po sila makaranas ng hanggang sa intense na mga pag-ulan. Kung minsan ay posible rin po yung torrential o malalakas na bugso ng mga pag-ulan. Kaya doble ingat po talaga sa ating mga kababayan. Samantalang nakataas naman po yung orange warning po natin sa may Pangasinan at sa Batanes. Hanggang intense rains din po yung posibleng maranasan po dyan for the next 3 hours. At yellow heavy rainfall warning naman po tayo sa may Zambales, Bataan, Pampanga at sa Tarlac. Sa mga areas po na yan for the next 3 hours ay posible hanggang sa heavy o malalakas na bugso ng mga pag-ulan. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil nga yung mga pag-ulan pa rin po natin inaasahan ay posible magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!